magandang balita po mga kapuso, nag-roll back ang ilang kumpanya sa presyo ng LPG ngayong araw at posible pa raw itong masundan sa mga susunod na linggo at buwan. Samantala, patuloy pa rin ang pangangalap ng ebidensya sa investigasyon kaugnay ng umano'y sa buwatan ng ilang power plants na nagpamahal ng presyo ng kuryente sa merkado. May report si Julius Segovia. 3 piso kada kilo o katumbas ng 33 pesos kada regular na tangke ang bawas presyong ipinatupad ng independent players sa LPG ngayong araw. Mas maliit kumpara sa humigit kumulang 7 pisong rollback ng ilang oil companies. Paliwanag ng LPG Marketers Association o LPGMA, kumukuha lang sila mula sa malalaking kumpanya ng langis na siyang nag-i-import ng LPG at ito pa lang ang ipinasa sa kanilang presyo. Kaya malamang daw masundan pa ang bawas presyo ng LPGMA sa susunod na linggo. At ang magandang balita, magkakaroon talaga ng mga succeeding reduction sa mga darating na mga buwan pagka yung summer season kasi talaga bumababa ang demand. Sa ngayon, nasa 830 hanggang 900 pesos ang 11 kilogram na tangke ng LPG. Mabigat pa rin ito sa bulsa ni Aling Rustica, lalo't 5 tangke ng LPG kada linggo ang nakukonsumo niya sa kanyang bulaluhan. 2 sunod na buwan kasing nagtaas presyo ang LPG bago magpalit ang taon. Pinakamalaki nung isang buwan, umabot sa 14 pesos kada kilo o katumbas na higit 150 pesos ang LPG price hike. Kaya panay pa rin ang gamit niya ng uling bilang alternatibo. Yung dong sila magtaas, doble-doble. Bago ibababa nila, kaunti lang. Para ako makatipid, nag-alternate ako ng uling. At ginagamit din namin yun sa bulalo. Bahagyamang bumaba ang presyo ng LPG. Nananatili namang nakabiti ng usapin sa taas singil sa kuryente. Wala pa ring resulta ang investigasyon ng Tripartite Committee na kinabibilangan ng DOE, ERC at Philippine Electricity Market Corporation o PEMC kaugnay sa all-time high power rate hike. Ayon sa ERC, kailangan daw nila ng dagdag pang ebidensya para mapatunayan ang anggulong sa buwatan umano ng mga power plant, kaya nagmahal ang presyo ng kuryente sa merkado. Yung pangangailangan ng pruweba kasi hindi rin naman those are very serious charges at malaking kawalan ito not just on the integrity of the market but of the industry. Sa Lunes, magsusumite raw sa kanila ng initial findings ang field officers na nag-iikot sa mga power plant na nag-forced outages nung naka-maintenance shutdown ng Malampaya Gas Field. Sa January 8 naman, magsusumite sila ng komento sa Korte Suprema kaugnay sa temporary restraining order sa tasingil sa kuryente. At sa January 15 naman nila isusumite sa Kongreso ang resulta sa kanilang investigasyon. Julio Segovia, GMA News.